Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat. At nawa ay sumating lahat ang biyaya ng napakabuti nating Diyos. Saan man tayo nasa naroroon sa mga oras na ito, nawa ay umabot sa atin ang pagpapala ng biyaya ng ating Panginoon. Nawa sa umagang ito ay gabayan tayo ng ating mahal na Diyos ng kanyang banal na Espiritu sa muli ay pag-aaral natin ang kanyang mga salita. At sa umagang ito, ang ating pagbubulay-bulayan ng kanyang mga salita ay papamagatan natin without money or without price. Ibig sabihin, walang salapi na kailangan o libre o walang bayad. At ito'y binasa na natin kanina. Alam niyo, napakaraming mga bagay na nakakalibang sa panahon ito. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Napakaraming mga bagay sa panahon ito ang nakalilibang. Marami ang nakakaakit sa tao na kung tatawagin natin ay kasiyahan o pleasures. Amen. Amen. Ito ay nakakaakit sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Mayroong nakakaakit sa mga kabataan tulad ng mga modern dances, ng mga rock and roll parties at music. Yan ang isa sa mga nakakaakit sa mga kabataan sa panahon ito. At lahat ng ito ay for entertainment. Amen? Amen. Kaya kahit gaano pa kabuti o kahit gaano pa katino ang pamilyang pinanggalingan ng isang bata na nagpalaki sa kanya, kahit gaano pa kabuti ang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang, kapag ang batang yon ay hindi natanggap ang bagong kapanganakan, ang modernong mga musika ang makakakuha ng kanyang atensyon ng mabilis. Tandaan niyo yan. Kaya napakahalaga yung bagong kapanganakan sa Espiritu. Dahil kapag hindi mo narating yung bagong kapanganakan sa Espiritu, siguradong ang makakakuha ng atensyon mo sa panahon ito ay ang mga bagay sa sanlibutan. Kapag ito ay kanyang narinig, agad-agad ang isang tao o ang kabataan ay talagang doon siya mauhumaling. Amen? Dahil ang nandoon sa kanya ay ang dating pagkatao pa niya. Amen po ba? Amen. By nature, yung kanyang carnal spirit. Yun pa rin ang nagahari sa kanya. O yung makalaman na espiritu. Kaya, ang diablo ay madaling makuha ang atensyon ng espiritu ng batang yon kapag hindi siya dumaan o hindi pa siya nakaranas ng bagong kapanganakan sa espiritu. At ganon din sa mga matatanda na tinanggihan ang bagong kapanganakan sa espiritu. Dahil mababago lamang ang buhay mo kapag ikaw ay na-convert o naipanganak na muli sa espiritu. Amen. Amen? Amen. Sa kaharian ng Diyos, kapag tayo ay nabago o naipanganak na muli sa espiritu sa kaharian ng Diyos. Dahil kung hindi, ang iyong katangian ay nandoon pa rin sa mga bagay sa sanlibutan. Amen. Tandaan ninyo yan. Kaya napakahalaga na manating natin yung kapanganakang muli sa espiritu. Kahit gaano ka pa kareliyoso, naaakit ka pa rin ng mga bagay sa sanlibutan kapag wala ka pa sa kapanganakang muli sa espiritu. Pwede kang tandaan ninyo ito pwede kang magpuri sa Diyos at maging relihiyoso, subalit nandoon pa rin yung espiritu ng diablo sa iyo. Wala yung pagkakaiba. Pwede kang maging relihiyoso o mag-praise sa mag-worship sa Panginoon na nandoon pa rin yung espiritu ng diablo. Dahil yung dati mong pagkatao na makasalanan at ang kanyang nasa ay nandoon pa rin sa iyo. Hindi pa rin siya namamatay. Kaya kailangan munang mamatay yung old nature natin. Amen. Yung luma nating pagkatao na makasalanan. Amen? Amen. Subalit kapag hinayaan mo si Kristo na makapasok at tumira sa puso mo, ang mga bagay sa sanlibutan ay hindi na makakaakit sa iyo. Amen. Tandaan mo yan. Kaya napakahalaga na makapasok si Kristo doon sa puso natin. Amen? Amen. At hindi na mahalaga sa iyo ang mga bagay sa sanlibutan kapag nandyan na si Kristo sa puso mo. Amen. Dahil para sa iyo ay natagpuan mo na ang mas dakila at mas mahalaga sa lahat. Amen.
walang iba ay si Kristo. Amen? Amen. Ganoon dapat ang kaisipan at puso ng isang Kristiyanong na ipanganak na muli sa Espiritu. Kapag ikaw ay naipanganak na sa Espiritu, kailangan ang kailangan kaisipan mo na ay ang mas napakahalaga o pinakamahalaga sa lahat ay si Kristo. Amen? Siya na yung priority mo dapat. Dahil para sa isang tao na ipanganak na muli sa Espiritu, mas mahalaga si Kristo kaysa sa mga entertainments sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Because they are entertained by the Holy Spirit. Amen. Hindi na niya kailangang maghanap o maghangad pa ng entertainment Amen. dahil na-entertained na siya Amen. ng banal na Espiritu. Amen. That's right. Kaya ang mga bagay sa sanglibutan, para sa kanila, ay patay na. Amen. Amen. Wala ka ng gana dyan Amen. sa mga bagay na yan. Yun ang isang tanda na si Kristo ay nandyan na sa puso mo. Kapag wala ka ng gana sa mga bagay sa sanglibutan. Amen. Wala na ba tayong gana? Amen. Kapag meron pa, medyo manalangin po tayo mo konti. Kailangan muna nating marating yung kapanganakan muli sa Espiritu. Amen? Amen. Subalit, kapag ang isang tao ay nakiayon sa entertainment ng mundong ito, tanda ninyo na kailangan mong gumastos ng maraming pera. Kapag nakiayon ka sa entertainment ng mundo, tama ba o hindi? Tama. Dahil gagastos ka. Amen. Kailangan bumili ng magagandang damit, gagastos ka. Kailangan bumili ng mga mamahaling makeup, gagastos ka. Amen. Amen? Amen. Lahat ay kailangan ng pera, Amen. gagastos ka. Kapag sinunod mo yung mga bagay dito sa sanlibutan, tulad ng pagpunta sa mga parties at mga disco club, kailangan mong gumastos ng malaking halaga. Ang iba ay pupunta sa beer house para uminom, Sabi nila para uminom daw, para daw mawala ang lungkot na kanilang nararamdaman. Subalit pagkatapos, anong nakuha nila? Sakit. Wala silang nakuha, kundi problema at sakit ng kalooban pa rin. Amen. Amen? Amen. Totoo? Amen. At tandaan ninyo, pananagutan ninyo ito sa harap ng Diyos balang araw. Akala natin ay napapasaya tayo ng mga bagay na ito dito sa mundo. Hindi po. Ito ay isang maling guni-guni lamang. Hindi tayo totoong napapasaya ng mga bagay dito sa sanlibutan. Ang pag-inom ng alak ay walang maibibigay kundi kalungkutan. Amen. Ang kasalanan na ginagawa ay nagdudulot ng kamatayan sa physical at spiritual. Amen. Amen po ba? Amen. Ang pinakahantungan ng pamumuhay sa kasalanan ay pagkahiwalay sa Diyos. Amen. Yan talaga ang pupuntahan ng tao. Magpakailanmang pagkahiwalay sa Diyos. At siya ay patungo sa lawa ng apoy. Walang iba ay ang impyerno. Amen. At wala kang nakuha dito, sa pamumuhay sa kasalanan. Kundi, anong nakuha mo? Pagkatalo. Amen? Amen. Kaya ang Diyos ay nagtatanong ngayon sa mga tao. Ito ang tanong niya sa umagang ito. Bakit kayo nag-aaksaya ng salapi doon sa mga bagay na hindi tunay na nakapagbibigay saya sa inyo? Yun ang tanong ng Diyos sa umagang ito. Bakit tayo gumagasta, nagwawaldas ng pera doon daw sa mga bagay na hindi tunay na nagpapasaya sa atin? Amen. Ang tanong ng Diyos, bakit ninyo ito ginagawa? Ano ba ang nagtutulak sa isang tao para gawin ito? Ginagastos nila ang lahat ng kanilang naiipon para bumili ng alak, para bumili ng mga mamahaling damit, at iba pang makamundong kasiyahan. Subalit tayo ay sinabihan ng Biblia na sa Diyos tayo ay lumapit para sa eternal joy at everlasting life. Amen. Yan ang sabi sa Isaiah 35:10 at sa John 3:16. Isaiah 35:10. Ano sabi sa Isaiah 35:10? Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri.
Pag-aarian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Amen. Eternal joy Amen. ang inaalok ng Panginoon. Amen. Libre, Amen. walang bayad. Amen. Subalit ang tao gumagastos ng libo-libo para lang sila magkaroon ng joy, para silang masiyahan. Ayaw nila ng libre. Tapos yung kasiyahan na kukuha nila sa ginagastos nila ay pansamantala lang. Amen. Subalit itong inaalok ng Panginoon, oh, walang hanggang kasiyahan. Amen. At sabi sa John 3:16, ang ipinagkakaloob niya ay everlasting life. Amen. Amen! Amen. Walang pera na kailangan o wala itong bayad. Pero tinatanggihan ng tao. Amen. Ang mga bagay na yan sa sanglibutan ay hindi makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ito ay pag-aaksaya lamang ng salapi. Hindi po ba? Amen. At nagdudulot ng walang hanggang kapahamakan. Ano ang gagawin natin? Kapag ganito ang ating pamumuhay, ano ang gagawin natin sa araw ng paghatol? Kapag tayo itinanong ng Diyos na sabihin sa atin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yan, ano kaya isasagot natin? Ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin at bumili ng buhay na walang hanggan na walang bayad. Amen. Yan ang alok niya sa tao. Subalit ang gusto ng tao ay yung may bayad. Amen. Para mabuhay, sabi ng Diyos, para mabuhay kayo magpakailanman. Amen. Subalit pinagtatawanan ng tao ang sinabing ito ng Diyos. Amen. Ano ang isasagot natin sa Diyos sa panahon ng paghuhukom? Wala na tayong may kakatwiran sa Diyos. Inalok niya na tayo ng walang bayad. Pero mas ginusto natin yung may bayad na kapahamakan din ang mapupunta natin. Amen? Amen. Kapag tayo ibinigyan ng Diyos ng mga bagay na dapat nating gawin at binigyan tayo ng kayamanan o salapi, pagdating ng takdang panahon ay tatanungin niya tayo. Ha? Ang tanong niya sa atin, ano ang ginawa natin doon sa ibinigay niya sa atin? Bakit natin itong inaksaya sa mga bagay na hindi totoong nagbibigay sa atin ng satisfaction? Amen. Bawat bansa at bawat mga individual ay tatanungin ng Diyos. Amen. Ang tao ay pumapatay dahil sa pera. Amen. Yan ang uri ng damdamin. Yan ang uri ng espiritu na nagdudumina sa tao sa ngayon. Amen. Kaya makikita natin na napakahalaga ang bagong kapanganakan sa espiritu Amen. para mawala itong mga bagay nito. Amen? Amen. You must be born again. Amen. John 3:3. Na? Juan 3:3. Basahin natin. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak niya muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pagkahari ng Diyos. Amen. Amen. Kailangang maipanganak na muli. Amen. At ang sabi ng Diyos, come to me and buy without money. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Subalit sasabihin ng tao, may tao na nang sasagot, wala akong pera para bumili ng sinasabi ng Diyos. Hindi mo kailangan ng pera. Amen. Ito ay ibinibigay ng Diyos ng libre Amen. o walang bayad. Amen. Amen. Tayo kasing mga tao, ay nasanay tayo na kapag may gusto tayo ng isang bagay, ay kailangan na mayroon tayong pera na pambayad. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit ang serbisyo ng isang tao ay kailangang bayaran. Amen. Minsan, yung pagtulong ng tao sa kanyang kapwa ay kailangan may bayad. Naalala ko minsan nung bago lang ako dito sa pumunta dito sa Laguna. Pagbaba ko ng taxi, pagbaba ko dun sa terminal ng bus, papunta dito sa Laguna, marami akong dala. May sumalubong sa akin na lalaki. Kinuha yung aking mga dala-dala. Ay, ako'y pasalamat naman ako at ang bigat ng dala ko. Tuwa ako na may tumulong. Pagdating doon sa bus nang naikarga na yung aking mga dala, nanghingi ng bayad. May bayad pala yung kanyang pagtulong. See? Kita nyo na? Amen. Everything has got to be paid Amen. sa panahong ito. Amen? Amen.
Kapag ikaw ay nagmamaniho ng isang sasakyan at aksidente itong nahulog sa kanal na maputik, kailangan mong magtawag ng tutulong sa iyo para hilahin at iahon sa maputik na kanal ang iyong sasakyan. Dahil kung hindi ka magbabayad, doon ka lang, mabubulok yung sasakyan mo sa putikan. Amen. Pero, kapag tumawag ka ng maghihila o tutulong sa'yo para humila doon sa sasakyan mo, maghanda ka na ng pambayad. Amen. Dahil siguradong mayroon kang babayaran. Amen. Siguradong sisingilin ka nila. You've got to pay for everything that you get done. Amen? Amen. Everything is paid. Money, pay, money. Amen? Amen. Sa panahon ito. At ganoon ang nangyayari sa atin sa espiritual. Tayo dati ay nahulog sa napakadakilang kasalanan. At sino ang makapag-aahon sa atin sa kasalanan iyon? Napakatindi nung nagawang kasalanan ng tao. Ni Adan at ni Eva. Subalit ang Diyos ang nag-alis sa atin sa kasalanan iyon. Nang walang bayad. Amen. Amen? Amen. At katulad ng sasakyan na nahulog sa maputik na kanal, kapag hindi ka nagtawag ng wrecker, na hihila sa iyong sasakyan, mananatili ka doon sa putikan. Kaya mamili ka. Magbabayad ka ng wrecker o mananatili ka doon sa maruming kanal. Yun lang ang pagpipilian mo. Subalit, ang pinakamalala na maruming kinasadlakan ng tao ay nang ihulog ng dyablo ang tao sa mas maruming kasalanan at pag-aalinlangan sa Diyos. Amen. Yun ang pinakamatinding maruming kinasadlakan ng tao. Subalit ang Diyos ay kusa tayong inalis yan sa kasalanan yan nang wala tayong ibinayad. Libre. Subalit ang mga tao, kahit binayaran na ng Diyos o libreng inalok ng Diyos yung kanyang pag-ahon doon sa putikan o sa kasalanan, ang tao ay nanatili pa rin doon sa putikan. Parang gusto nang hilahin doon sa kanal, ang mas gusto pa na lumalangoy doon sa kanal. Amen. 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 At hindi man lang tumatawag sa Diyos. Nang tayo ay nakita ng Diyos na nakalubog doon sa putik ng kasalanan at narinig niya ang ating pagtawag sa Kanya, nagpadala siya ng pantali para sa pag-ahon sa atin doon sa putikan ng kasalanan. Nagpadala ang Diyos ng panali para iahon tayo doon sa putikan. At ang tali na yan ay krus ng Kalbaryo. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen? Amen. At kinalawit niya tayo sa ating mga puso. At inilagay niya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu doon sa puso natin at sinimulan tayong iahon doon sa putikan. Amen? Amen. At wala tayong ibinayad dito. Amen? Amen. Wala tayong ibinayad. Libre ay pinagkaloob ng Diyos. Subalit ayaw pa rin natin umalis doon sa putikan o sa kasalanan. Doon sa mga bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang nasa isip ng tao, kapag nagbigay siya ng malaking halaga sa church, ay bayad na siya o nalinis na ang kasalanan niya. Yun ang iniisip ng ibang tao. Kaya nga nagdo-donate sila ng mga lalaking halaga sa simbahan. Kasi ang isip nila, kapag nag-donate sila o tumulong sila sa simbahan, okay na yon. Ligtas na sila o malinis na yung kasalanan nila. You don't pay it at the church. Jesus paid it at Calvary. Amen. Amen? Amen. Subalit ikinahiya yun ng tao. Ang gusto nila ay sila ang gagawa ng sarili nilang kaparaanan Amen. para sila ay mapatawad ng Diyos. Mm. Kaya nga sila gumagawa ng paraan. Nagdodonate sila ng mga malaking halaga. Nagpapatayo sila ng simbahan para daw ang kanilang kasalanan ay malinis kahit sila ay gumawa daw ng masama. Di ba may napapanood tayo sa mga pelikula na magdodonate sa mga simbahan kahit yung perang i-donate ay galing sa kasalanan. Ang Diyos ay may sariling kaparaanan kung paano mo ito matatanggap. Amen? Amen. Ang kapatawaran. At ito ay libre kung tatanggapin mo. Dito sa lupa, kapag ikaw ay nasugatan ng maluba, ay dadalhin ka sa ospital, hindi po ba?
At doon sa ospital, bago gamutin ang sugat mo, tatanungin ka muna. Ang tanong sa'yo, sino ang magbabayad ng bill? Di ba? Yun ang tanong. Bago ka nila gamutin, kailangan muna may pera ka. Amen. Yun ang labanan ngayon sa panahon ito. Yes. Subalit ang ating Panginoon, nung ilagay niya ang kanyang tali ng pagmamahal sa iyong puso, at ikaw ay inihahon niya sa kasalanan, and He heals every broken heart, Amen. takes away all the sin, Amen. at itinapo na niya sa dagat ng pagkalimot ang iyong dating kasalanan, Amen. Thank you, Lord. para ito ay hindi na maalala. Amen. Jesus. Hindi na maalala yung dati mong pagkatao na makasalanan. Ang sabi niya, come without money or without price. Amen. Kahit gaano pa kakasama dati, Amen. gaano ka man nasugatan, Thank you, Lord. kahit gaano pa ang nagawa sa iyo ng iyong pamilya, Amen. He heals the heartaches. Amen. Takes away all your sorrows. Amen. That's right. Ang sabi sa Biblia sa Isaiah 53:5, ha? Dahil sa kanyang magsuko. Dahil sa kanyang mga sugat. Basahin natin Isaiah 53:5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Amen. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga Amen. hambas na kanyang tinanggap. Amen. Hallelujah. It is all free. Amen. Amen. At hindi natin ito matatanggap dahil tayo ay dinudumina ng maling espiritu. Amen. Hindi natin ito natanggap dahil tayo dinudumina ng espiritu ng sanlibutan. Amen. Tayo ay dinudumina ng espiritu ng Diyos. Amen. Ang banal na espiritu Yes. that leads us and guides us to all truths and makes the Bible so. Amen. Amen. Kung maalala ninyo ang isang istorya sa Biblia, tulad nung nangyari sa isang lalaking lumpo. Naalala ninyo yung isang lalaking lumpo sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda? Ang pangalan ng pintuan ng templo ay Maganda. Siya ay pinahirapan ni Satanas. Itong lalaking ito, napupunan pa lang siya ng kanyang ina, ay pinapahirapan na siya ni Satanas dahil ang kanyang paa ay baldado. Ha? Inborn na siya talaga ang baldado. At nang siya ay lumaki na, ang kanyang kinabubuhay ay pagpapalimos sa mga taong dumadaan. At isang umaga, habang siya ay nakaupo doon sa pintuan, nakita niya ang dalawang Pentecostal preachers na parating. Alam niyo kung sino yung dalawang parating? Si Pedro at si Juan. At nakita, at itong dalawang ito, na Pentecostal preachers o mga lingkod ng Diyos, kahit isang barya, ay wala sila. Ibig sabihin, wala silang pera. Kahit isang sintimo ay wala sila. Wala silang dala. Kaya ang sabi nga nila, sa Gawa 3:6, basahin natin yung kanilang istorya sa Gawa, chapter 5. Gawa 6. Gawa 3 muna pa. Gawa 3. 3:6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ano ang sabi ni Pedro? Wala. Pilak at ginto ay wala ako. Amen. Amen. Kaya sinabi niyang pilak at ginto ay wala ako kasi ang isang barya kasi noon sa kanila ay pilak o silver kasi yung barya nila. Silver yon. Kaya ang sabi niya, pilak ay wala o ginto ay wala ako. Ito kasing lumpo ay nag-iipon siguro ng pera para siya ay makabili ng saklay, para siya ay makalakad, dahil baldado siya. Subalit itong si Pedro at Juan ay walang mailagay sa kanyang lalagyan ng pera dahil namamalimos siya. Subalit nang siya ay tumingin sa kanilang mga mata, mayroon siyang nakitang kakaiba sa dalawang lalaki na ito na higit sa ordinaryong tao. Amen. Napatitig siya kasi dito kay Pedro. Meron siyang nakitang kakaiba. Nakita niya na sa ilalim ng kanilang sunog na balat sa mukha dahil sa pagbibilad sa araw, dahil si Pedro ay mangingisda. Kahit doon sa ilalim ng kanilang balat na sunog sa araw ay mayroong unspeakable joy siyang nakita.
Amen. Ha? O hindi may paliwanag na kaligayahan Amen. at puno ng kaluwalhatian. Mayroon siyang nakitang kakaiba. Amen. Amen. Alam ninyo, mayroong kakaibang bagay talaga sa mga tunay na Kristiyano. Amen. Kaya sila kaya kapag tiningnan mo sila o tiningnan sila ng ibang tao, sinasabi na ibang tao nakakaiba sila. Talagang mayroong kakaiba sa kanila. Amen. They are the prettiest people Amen. all in the world. Amen. Para sa mga tao, sila ang pinakamagandang nilalang sa Amen. daigdig. Lalong-lalo na yung kanilang kalooban. Amen. Yun ang pinakamaganda. Amen. Amen. At si Apostol Pedro, bilang nakakatanda, ay nagsabi, pilak at ginto ay wala ako. Ibig sabihin ni Apostol Pedro, hindi kita matutulungan sa pambili mo ng saklay. Yun ang ibig niya sabihin na pilak at ginto ay wala ako. Amen. Hindi kita matutulungan sa pambili mo ng saklay. Subalit kung ano ang nasa akin, ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Dahil si Pedro ay may natanggap mula sa Diyos na Amen. honey and the joys of the wine of salvation. Amen. Yun ang kanyang gustong i-offer dito sa baldadong lalaki. Dahil kung maalala ninyo, dahil itong binasa natin kanina is Gawa chapter 3. Sa Gawa chapter 2, doon nangyari yung ibinuhos ng Diyos, yung banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes. Amen. Sa chapter 2 ng Gawa. That's right. Ngayon, bago makita nila Pedro itong lalaki, 3 araw, bago nila ito makita, ay naganap na yung pagbuhos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Mayroong nangyari sa araw ng Pentecostes. Amen. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. At nang tumingin ang lalaking baldado sa mata ni Pedro, doon siya sumagot ng malakas. Ang sabi niya, Amen. Ibig sabihin, naniwala siya. That's Amen. right. Amen. Ang sabi ni Pedro, wala ako kahit isang sentimo. Subalit kung iyong tatanggapin, kung anong mayroon ako, ay ibibigay ko sa iyo. Dahil ito ay ibinigay sa akin. Amen. Ha? That's what we need. Yan ang kailangan Amen. natin. Amen. Kung ano ang ibinigay sa atin, ay ibigay din natin. Amen. Hindi yung may ibinigay ang Diyos sa atin, ipagdadamot natin. Amen. Ang sabi ng Diyos, kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, ibigay din natin. Amen. Yan ang sabi sa Biblia sa Matthew chapter 10 verse 8. Matthew 10 verse 8. Matthew 10 verse 8. Pagalangin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalangin at linisin ninyo ang mga may kayatong magpalayasan ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay nyo rin ng walang bayad. Amen. 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 Kaya hindi tama yung ginagawa ng iba na ginagawa nilang hanap buhay yung paghahayag ng salita ng Diyos. Yung kaligtasan ay parang ginagawa nilang may bayad. Amen. Libreng ibinigay ito ng Diyos. Amen. Kaya dapat libre din ibinigay natin sa tao. Amen. Amen. At ang utos kay Pedro ng Panginoon, sa Marcos 16:15 hanggang 18, mayroong inuutos kay Pedro ang Panginoon. Marcos 16:15 hanggang 18. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayos ng palataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahama kahit kumangkot sila ng ahas o makainom ng lason. Ang gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Amen. Amen. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Amen. At ang Hudyo na yan ay nagbago pagkatapos ng pangyayari yun. Amen? Amen. What we need in the church today is a changing. Amen. Ang kailangan ngayon sa mga simbahan ay tunay na pagbabago. Amen. Kailangang mabago tayo ng banal na espiritu para mapalitan ang ating mga religious rituals. Kaya sabi ni Pedro sa Gawa 3:6, pakinggan ninyo. Ngunit sinabi ni Pedro,
Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ng Jesucristo, Pag-Nazaret, tumayo ka at lumakad. Amen! Amen. Ang pananampalataya sa walang halong pangalan ng lumikha ang nagpagaling sa lalaking baldado na iyon. Amen. Kaya siya nakalakad. Amen! Amen. Walang duda, siya ay nagtatalon at nagsisigaw na pinuri ang Diyos sa sobrang galak. Amen. Amen. Hallelujah. Alam ninyo, ang pinakadakilang bagay na nangyari sa lalaking ito sa loob ng 40 taon, dahil siya ay 40 years old na. Marahil ang lalaking ito ay nagsisikap na makaipon ng pera para makabilis ng saklay para siya ay makalakad kahit papaano. Subalit hindi na ito magawa dahil siya ay nagmamalimos lang. Subalit sa hindi inaasahang lugar, sa hindi inaasahang pagkakataon, sa hindi inaasahang mga tao na walang maibigay na salapi, ay doon niya nakuha ang nais niya. Nakuha niyo ang pinupunto ko? Amen. Ako ay nagagalak na ganoon palagi ang pamamaraan ng Diyos Amen. sa mga unexpected. Amen. Amen? Amen. Doon sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin sa hindi natin inaasahan. Amen. Subalit, ang mga tao ngayon sa daigdig ay hindi nila tinanggap ang natanggap natin. Amen. Walang iba yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Ayaw nila itong tanggapin. Subalit ito ang kailangan nila. Ito dapat ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay si Kristo Amen. sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil ito ang magbabago ng kanilang mga disposisyon. Amen. Ang banal na Espiritu ang magtutulak sa kanila na mahalin ang kanilang kinamumuhian Amen. at maging kaibigan nila. Ang banal na Espiritu ang mag-aalis ng pagkaganid ng isang tao. Ang banal na Espiritu ang mag-aalis ng malisya sa isang tao. Ang banal na Espiritu ang mag-aalis ng lahat ng karumihan sa buhay ng isang tao. At ang banal na Espiritu ang maglalagay sa puso ng tao ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, at awa sa kanyang kapwa. Amen. Amen po ba? Amen. Ito ang kailangan ng daigdig sa ngayon. Oh. Ang banal na Espiritu. Sigurado ako na kapag ito ang natanggap ng lahat ng tao, wala nang kaguluhan sa daigdig. Amen. Lahat ay magkakaisa, lahat ay magmamahalan. Amen. Ang problema, tinanggihan nila itong banal na Espiritu na ito. Na ito pa naman ang napakahalaga. Pero magpasalamat tayo na tayo ang nakatanggap nito. Amen. Isa tayo sa kinahabagan ng Diyos. Amen! Amen. Sa hindi mo inaasahang lugar, doon mo matatagpuan ang iyong hinahanap. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Minsan doon sa hindi natin inaasahang lugar, doon natin matatagpuan yung hinahanap natin. Amen. Tulad ng mga Israelita, noong sila ay naglalakbay sa ilang, naubusan sila ng tubig na mainom, nabibitak ng kanilang mga labi sa sobrang init at uhaw, subalit wala silang mainom na tubig. At doon dumating ang kanilang inuming tubig na walang bayad Amen. sa pamamagitan ng isang boses na nagsalita sa propeta na si Moses na nagsabi. Ang sabi ng Diyos, magsalita ka sa bato o speak on the rock. Amen. 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 Basahin natin ang Bilang, chapter 20, verse 7 to 11. Ito yung kasaysayan ng mga Israelita nung sila ay naubusan ng inuming tubig. Bilang, chapter 20, verse 7 to 11. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng dipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaba ng dipan. Tinipon ni Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Gusto pa ninyong magpabukal ba kami ng tubig
tubig mula sa batong ito. Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkol. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao pati ang kanilang alagang hayop. Amen. Amen. Doon sa pinakatuyong bagay sa ilang, pinakamalayo sa tubig, doon napawi ang kanilang uhaw. Amen. Amen. Hindi nila inaasahang lugar, hindi nila inaasahang bagay, doon pala nila makukuha yung kanilang kailangan nang walang bayad. Amen. Ang sabi, magsalita ka sa bato. Hindi sinabi na bayaran mo ang bato para magbigay ng tubig. Amen. Amen. Hindi po yun ang gano'n ang sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, magsalita ka sa bato. Amen. At mga kapatid, ikinagagala kong sabihin na He is still the rock this morning. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. He is still the rock this morning. That's right. Amen. He is a rock in a weary land. Amen. Kung ikaw ay naglalakbay sa nakakapagod na mundong ito, speak to the rock. Amen. Hindi mo siya kailangang bayaran. That's right. Speak to Him. Amen? Amen. At sabi ng Biblia, kapag tinawag mo siya, ay lagi siyang nandoon para tayo ay sakluluhan. Amen. Awit Glory. chapter 46 verse 1. Hallelujah. Awit chapter 46 verse 1. Pangako yan ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, nandoon siya palagi para tayo ay sakluluhan. Amen. Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kabuluhan. Amen. Amen! Amen. If you are sick, speak to the rock. Amen. If you are weary, speak to the rock. Amen. Hallelujah. Don't cry. Speak. See? Amen. Makikita natin siya. Ha? Makikita natin siya kahit sa ang sitwasyon ng ating buhay. Amen. Amen. Kung noong panahon ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang o sa mga ilog, noong panahon nila na naubusan sila ng inumin, kung ang mga ilog ay tuyo o walang tubig, lalo na dun sa taas ng bundok na kinaroroonan ng bato. Amen. Kaya napaka-imposible, di ba? Ang isip kong tao, kung natural na mata ang pairalin, napaka-imposible naman galing doon ang iinumin nila dahil nasa tuktok ng bundok yung bato. Di bumuhos yung tubig kung nasa tuktok. Subalit ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na imposible sa isipan ng tao. Amen. That's right. Amen. Yung bato ay pinakatuyo sa lugar sa ilang. Amen. Subalit ang sabihin ng Diyos kay Moses, magsalita ka sa bato. Amen. Doon lumabas ang sariwang tubig na inumin ng libo-libong Israelita at ng kanilang mga hayop. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen! Amen. Subalit sa panahon ngayon, ang mga tao ay nalinlang. Amen. Ang iniisip nila, kapag sila ay nagsimba at magdasal, ayos na yon. Kapag sila ay nagbayad ng pari para ipanalangin sila na sila ay mapunta sa langit, ay ayos na yon. Akala ng tao kahit gumagawa siya ng masama, basta siya ay mag-sponsor na magpatayo ng simbahan ay sa langit ang punta niya, nalinlang ang tao. Amen. Hindi gusto ng Diyos ang inyong pera. Amen. Ang kailangan niya ay your devotion Amen. and your life to speak to Him. That's right. Amen. God has given you money. Amen. Don't spend it for the things that satisfies not. Amen. Spend it for the things that satisfies. Amen? Amen. Ang matatagpuan mo lang, at matatagpuan mo lang ang tunay na satisfaction kapag ikaw ay nagsalita doon sa bato. Amen. Walang iba ay si Kristo. Amen. That's right. Siya ay nagbibigay ng tubig na nagbibigay ng buhay. Amen. And so is He the rock today Amen. in this weary land Amen. for perishing people. Amen. Subalit ang sabi niya sa John 3:16, whosoever believeth on Him shall not perish. Amen.
but have eternal life. Amen. Noong panahon ng mga Israelita, gabi-gabi ay hindi sila nag-aalala tungkol sa tinapay na kakainin nila. Amen. Ang tinapay nila ay ibinibigay gabi-gabi, sariwa at bago. Amen. Sa panahon natin ngayon, pag gustong kumain natin ng tinapay, kailangan may pera ka Amen. para ka makakain ng tinapay. Ibig mo ba? Amen. Wala lang ngayong nabibigyan ng libre ng tinapay sa bakery. Amen. Subalit ang mga Israelita ay pinakain ng Diyos gabi-gabi ng tinapay mula sa langit, nagawa ng mga anghel, walang bayad, libre. Amen. At sa panahon ito, ang tinapay na iyon ay si Kristo Amen. na nagbibigay ng spiritual na buhay. Amen. Galing sa langit, bumaba sa lupa para ibigay ang kanyang buhay. Amen. Ang Diyos ay nagbigay sa kanyang mga anak araw-araw ng bagong mga karanasan. Alam natin yan, tayong nakaka-experience yan. Araw-araw ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para magkaroon tayo ng mga testimony. Iba't ibang karanasan araw-araw. Amen. Naalala ninyo nung panahon ng mga Israelita, kapag tinatago nila yung tinapay, ano nangyayari? Di ba nabubulok? O napapanis? Ha? Ngayon sa panahon natin ito, maririnig mo sa mga tao, sasabihin nila, ako ay Lutheran, ako ay Presbyterian, ako ay Baptist, ako ay Pentecostal, ako ay Catholic, at kung ano-ano pa ng mga grupo. Yan ay tulad lamang ng tinapay na gawa ng tao. Subalit kapag ang narinig mo sa bibig ng isang tao ay ganito ang sinabi, alam mo ngayong umaga, habang ako ay nananalangin, binautismuhan ako ng banal na espiritu sa aking kaluluwa. Yun ang pagkain ng anghel na galing sa langit. Amen. Amen! Amen. Personal na karanasan mula sa Amen. Diyos. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Amen. Cast it into my heart and let me enjoy His great presence. Amen. At itong mga Israelita ay siguradong sobrang nagpasalamat sa Diyos sa tuwing sila ay nakakatanggap ng tinapay mula sa langit. At sino mang lalaki at babaeng ipinanganak sa Espiritu ng Diyos at nakatanggap ng banal na Espiritu ay laging dapat mapagpasalamat sa Diyos. Amen. No matter or whatever happens, you will be grateful. Amen. Amen? Amen. Dahil alam mo na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Dahil ikaw ay makasalanan, ngunit ngayon ay pinatawad na ng Diyos. Amen. Dahil tayo ay naging bulag sa katotohanan, subalit ngayon ay nakita na natin ang katotohanan. Amen. Dahil yon sa biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Ngayon tulad sa nangyari sa baby ni Brother CJ, nang sabihin ng doktor na kailangan maoperahan ng baby agad-agad pagkapanganak sa kanya. Dahil kung hindi siya maoperahan, siya mawawala. Subalit magpasalamat tayo sa Diyos. Siya ay buhay ngayon. Amen. Hindi Yes, natin alam kung ano ang ginawa ng Diyos habang siya inooperahan. that's Amen. right. Subalit tayo ay magpasalamat. Amen. She is alive. Amen. Hallelujah. Glory. Ginamit ng Diyos ang operasyon ng doktor Amen. para isaayos ang mga bahagi sa loob ng kanyang katawan. Amen. But I know something happened to her. Amen. Hallelujah. Kaya sa mga magulang ng batang yon, utang ninyo sa Diyos ang buhay ng batang yon. Amen. Iyon ang isipin at alalahanin ninyo palagi. Amen. Hindi mababayaran ng salapi ang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen. That's right. Iyon ay buhay na regalo ng Diyos sa kanya. Amen. Ganon dapat ang mararamdaman natin sa Diyos. Hindi yung bibili tayo ng mga mamahaling bagay para i-offer sa Diyos. Katulad ni Cain, pero hindi pa rin kinalugdan ng Diyos. Amen. Kailangan ang isipin natin ay utang natin sa Diyos ang ating buhay. Amen. Amen? Amen. Yan lagi dapat ang isipin natin. Dati tayo nakalubog sa kasalanan. Subalit inabot ng Diyos ang kanyang kamay para tayo ay iahon. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Utang mo sa kanya ang iyong buhay. Amen. To serve Him. Amen. Amen. Yun ang purpose ng Diyos. Amen.
Hindi yung ang buhay mo ibibigay mo sa iyong simbahan o denominasyon, but to try to serve and save others at dalhin sila sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Yun dapat ang maging purpose ng buhay natin. Amen? Amen. Kung maalala ninyo, ang kwento ng prodigal son. Sino nakabasa na ng kwento ng prodigal son? Amen. Sa Lucas chapter 15, ang istoryang yan. Sa pagkatapos niyang ubusin o waldasin ng prodigal son ang lahat ng salapi na minana niya sa kanyang ama, siya ay naghirap at natulog na lang siya sa kulungan ng baboy. Dahil naging tagapakain na lamang siya ng baboy nung naubos na yung pera niya, nawaldas niya lahat ng pera niya na minana sa kanyang ama. At noon niya naalala na mas maganda pa ang tulugan at kinakain ng mga alipin ng kanyang ama kaysa kanya. Amen. Talagang naging kawawa siya. At naisip niya, siguro kung hindi ko winaldas ang pera ng aking ama, ay pwede pa akong bumalik sa kanya. Subalit kilala nitong prodigal son ang katangian ng kanyang ama. Alam niya na itong ama niya ay mabuti at mabait. Amen. Kaya siya ay tumayo at sinabi niya, ako ay uuwi at babalik sa aking ama. At noong siya ay nasa harap na ng kanyang ama, hindi sinabi ng kanyang ama sa kanya na, anak, ibabalik mo ba ang aking salapi na kinuha mo sa akin? Hindi po yun ang sinabi ng kanyang ama. Hindi siningil ng kanyang ama ang nagawang kasalanan ng anak. Amen. Natuwa pa ang ama dahil nagbalik ang kanyang anak sa kanya. Amen. Dahil ito ay anak niya. At siya ay niyakap at hinalikan ng kanyang ama. At sabi ng ama sa kanyang mga tauhan, magkatay kayo ng matatabang guya at wala itong bayad. Amen. Sabi pa ng ama, dalhin ang singsing dito nang walang bayad. Ilagay ninyo ito sa daliri ng aking anak, sabi ng ama. Tayo ay magkainan at magsaya dahil ang aking anak ay nawalay ng matagal na panahon, ngayon ay natagpuan ko na. Dati siya ay patay, ngunit muling nabuhay, kaya tayo ay magsaya, Amen. sabi ng ama. Ito ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Ang tanging bagay na tunay na nagbibigay ng kasiyahan, ang tanging bagay na tunay o totoo, ang tanging mga bagay na mabuti sa mundong ito ay hindi mabibili ng salapi. Amen. They are free gifts of God. Sa pamamagitan ni Hesukristo, yung kaligtasan ng kaluluwa at kasiyahan, Amen. libreng ipinagkakalooban ng Diyos. Amen. Come to Him and eat Amen. and be satisfied. Amen. All things that are eternal are free. Hindi na kayo gagastos. Muli ang tanong sa atin ng Diyos sa umagang ito, sa Isaiah 55:2, ito ang katanungan ng Diyos sa atin sa umagang ito. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Amen. Kaya sa umagang ito, kung sino ka sa inyo ang hindi pa nakakainom doon sa Fountain of Life, na kayo ay nandun pa sa mga bagay sa sanlibutan ng inyong buhay, at gusto ninyong mabago ang inyong buhay o ang pag-aaksaya ninyo ng pera sa hindi tunay na nakakasatisfy ng inyong buhay, lumapit kayo sa Diyos. Amen. Bumili sa Kanya ng walang bayad. At sa mga kabataan, gusto kong pukawin ang inyong atensyon. Huwag ninyong aksayahin ang mga oras ng inyong mga magulang sa pagdarasal sa Diyos para kayo ay maglingkod at sumunod sa Diyos. Amen. Huwag ninyong sayangin ang mga mabubuting itinuro sa inyo ng inyong mga magulang.
Huwag ninyo itong baliwalain. Ang pinapakinggan at sinusunod ninyo ay ang mga bulong o ang bulong at utos ng dyablo. Kaya ang mas gusto ninyong pakinggan ay mga modern music o nandun kayo sa mga bagay sa sanlibutan. Kayo ay matutulad doon sa prodigal son na natulog sa kulungan ng baboy pagdating ng panahon. Amen. Kapag hindi kayo maipanganak na muli sa Espiritu ng Diyos, ganoon ang mangyayari sa inyo. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay tayong lahat? At sabihin ninyo, ito ang aking sasabihin. Diyos namin na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan. alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako. Dalhin mo ang aking sarili sa umagang ito. Dalhin mo ang aking sarili sa umaga. Hayaan mo makalapit ako sa tahanan ng Ama sa langit. Hayaan mo makalapit ako sa tahanan ng Amang nasa langit. Amen. Amen. Hallelujah. Tandaan ninyo, wala itong bayad. Amen. Inaantay ka niya. Yes. Inaantay kayo ng Diyos. Yes. Thank you so much. Kahit ano pa ang nagawa mong kasalanan, kahit gaano pa kapula ang kasalanan mong nagawa, Amen. kaya kanyang paputiin. Amen. Yun ang sabi niya sa Biblia sa Isaiah, chapter 1, verse 8. Chapter 1, verse 18. Sa panguli. Isaiah, chapter 1, verse 18. Hali kayo at tayo magtaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kabula ang inyong mga kasalanan, kayo aking papaputiin, tulad ng yelo o tulak. Amen. Yun ang pangako ng Diyos. Amen. Gaano man kapula ang inyong kasalanan nagawa, kayang kalimutan niya ng Diyos. Amen. Kung kayo ay lalapit sa Kanya, kung kayo dudulog sa Kanya at hihingi ng tawad. Inaantay kayo ng Diyos. Amen. Come to Him. Magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ng ating